Pinableach ng 2 beses, pina-rebond, at pinakulayan pa ng itim yung buhok ni client. Kung gusto nyo makita ang buong process at result nito mga sis, panoorin natin yung video. So ito yung buhok ng ating client. Bali 2 beses nga daw itong na-bleach at pinatungan ng color. Bali 2 beses na rin siyang nakulayan after nga niyang magpa-bleach. Mga nasa almost level 9 na nga yung blondness ng kanyang hair niya mga sis. Ikaw ba naman i-bleach ng 2 beses, din kinulayan ito ng ash color, kaso syempre nag-fade out na nga yung hair color niya. And after nga namin ma-analyze yung hair niya dyan, winash namin yung hair niya para makita ko kung gaano pa katibay or gaano karupok yung hair niya, at medyo may pagka marupok na rin yung hair niya dyan dahil medyo may mga parts dyan na kumakalas na talaga at freeze yung ibang parts. So, at dahil gusto nga ng ating client na ipa-rebond ito, so proceed kami sa rebonding. At syempre, analyze ko naman na mabuti yung hair niya at may chance pa naman na maayos yung hair niya. So, after namin nga ma-prepare yung hair niya, nag-apply kami dyan ng rebonding cream 1. At since meron niyang regrowth yung hair niya ng mga nasa 2 inches, so yun muna yung aking nilagyan ng rebonding cream 1 hanggang sa mag-develop yon. Then, after yan ay nag-proceed naman kami sa reapplication doon naman sa part na meron ng bleach. Bale, yung in-apply natin na rebonding cream 1 doon sa pinaka-regrowth mga sis, pure R1 lang po yun. Wala tayong hinalo ng mga bond protector or hair treatment. Pero dito sa bleach part mga sis, ay hinaluan natin ng hair balancer yung ating rebonding cream 1. Then, yung ating spray water dyan is may halo ding hair balancer para lang ma-make sure na hindi talaga siya mag-rubberize or magputol-putol. Syempre, medyo may pagka-crucial na talaga yung parts dito sa pag-apply ng rebonding cream 1 sa bleach area mga sis, lalong-lalo na pag mga ganyan na yung level nung bleach dahil mabilis na talaga siyang kumalas, so kinakailangan ng matinding analysasyon. Kailangan talaga gumagana yung utak natin para masigurado natin na hindi siya masisira lalo. So, hindi ko rin na-advise na gawin nyo ito kung hindi naman po kayo mga stylist or hindi pa kayo masyadong maalam sa pagre-rebond ng bleach. At hindi ko nire-recommenda na kayo ay mag-DIY. Baka lang masira or mapano ang inyong mga buhok. Kung kayo ay magpapariband, visit na lang po kayo sa mga salon or sa mga trusted yung mga hairstylist. At alam ko po, meron na naman magsasabi dyan na hindi naman marereband yung bleach or meron na naman against sa ginagawa ko. So, kung hindi nyo pa nasusubukan or kung nasusunugan kayo ng mga buhok na nire-reband nyo na naka-bleach, huwag na kayo mag-comment ha. Manood na lang kayo. Charing. So ito na nga mga sis, after nung process natin ng rebonding cream 1 sa bleach part, bali binabad ko lang yun ng 10 minutes, din pinabanlawan na natin at blow dry. So ito na yung result ng kanyang hair. So kung mapapansin natin, stable pa rin naman yung hair niya, hindi siya nasunog, hindi siya nag-rubberize, nagputol-putol. Then after nyan ay plinansya namin at ito naman yung naging result ng kanyang hair. So as you can see, maganda na siya tingnan dahil syempre na-iron yan at hindi pa naman siya final. Ang next na ginawa namin dyan is nag-apply kami ng neutralizing cream. So hindi kami nag-skip ng procedure dito. So nag-apply pa rin po talaga kami ng neutralizing cream kahit na damage yung buhok or bleach hair. Then yung ating neutralizing cream dyan is may halong hair balancer din. Then binabad lang yan at pre-process. Then, saka naman natin siya pinabanlawan. And after nga ma-process at mabanlawan ang ating neutralizing cream mga sis, ay yung next na ginawa namin dyan is nag-apply kami ng hair color na color black. Kasi nga, yung ating client is kailangan niya itong ipa-black yung hair niya for some reason mga sis. Actually, nasasayangan nga rin din ako doon sa bleach hair niya pero wala naman tayong choice dahil choice yan ng ating client na paitiman yung kanyang buhok. Balak ko sana dyan dark brown or medium brown hair color lang i-apply ko. Pero dahil ang gagamitin namin na treatment sa kanya is cysteine treatment, so nag-push na lang ako sa black talaga dahil may tendency talaga na mag-light yung dark brown or medium brown na hair color. Pag yun ang in-apply ko,
dahil nga yung buhok ng ating client is naka-bleach or wala na talagang natural pigment na kakapitan. So, black na lang talaga. Wala akong choice. Charing. Alright mga sis, ito na yung final result sa ginawa kong rebond sa buhok ng ating client. At kung mapapansin nyo dyan, black nga yung aking in-apply dito na hair color. Pero kung mapapansin nyo yung buhok ng ating client dyan talaga is medyo may pagka-brown. So lumitaw pa rin po talaga. Kaya kung nag-dark brown or medium brown ako dyan, maaaring maging light brown yung kinalabasan dyan. Dahil nga sa treatment na ginamit ko which is the Sistine. So good choice pa rin na black yung in-apply ko sa kanyang hair. Walang halong biro yan mga sis. So yan ang ating final result mga sis. At ito naman yung ating client sa feedback after nga niyang ma-wash yung kanyang hair. Ang sabi niya, ang ganda pa din after wash. Thank you. Opo, madami na amazed na possible pa daw ma-rebond kahit na naka-bleach. So yan ang sabi ng ating client na nanggaling pang Pasay. At ito naman yung video ng kanyang hair after nga niyang mapaliguan. So kung makikita natin, maganda pa rin, straight, shiny, and manageable. Walang damage, hindi siya nag-rubberize, hindi siya nasunog. At sa mga magtatanong kung saan ang location namin, ilalagay ko lang po dyan sa ating pin comment section yung location ng aming salon. And that's it for this video. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!